ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap sa pakiramdam ang umimig at ibigin. Subalit nagiging mapanira lamang ito kapag nasobrahan na tayo kakahabol dito. Ikaw kabarangay, naging desperado ka na nga ba sa pag-ibig? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ng programa ninyong Barangay Love Stories. Ako nga pala si Darlene, 35 years old at taga Quezon City. Paborito ko na talaga ang programa ninyo, lalo na ang mga istorya ninyo tungkol sa pamilya at sa pag-ibig. Ako man ay may kwento ng aking buhay na nais ibahagi at siyang rason kaya nagpadala ako ng sulat. Kung ilalarawan ko ang aking sarili, masasabi ko na prangka akong babae. May pagkapasaway din kahit na ako ang panganay, matigas ang ulo, at mahilig gumawa ng mga bagay na ikinakakaba ng mga magulang namin. Katulad na lamang ng nabuntis ako noon sa edad na 27 anyos. Oo, nasa sapat na gulang na rin naman ako pero wala kasi akong matinong trabaho at ang nakabuntis sa akin ay hindi ko rin kasintahan, Papa Dudut. May sasabihin mo ako. Ano kasi, buntis ho ako. Ano? Paano nangyari yun? Wala ka namang pinakikilalang boyfriend. Paano ko nabuntis, Darlene? Si nanay talaga. Anong sinanay talaga? Magsabi ka nga ng totoo. Wala pa nga po akong boyfriend kasi nga, magkakaroon pa lang. Ha? Ano ka mo? Ayusin mo nga, hindi kita maintindihan. Yung nakabuntis ho sa akin, si Jacob, na nakilala ko online, sigurado naman ako nung pananagutan ako kapag sinabi ko sa kanya na ganito nga ang nangyari. At nakilala mo lang talaga sa online? Ay, pambihira ka namang babae ka, oh. Gawain ba ng matinong babae yan? Yung makipagkilala sa lalaki sa online at magpabuntis sa unang pagkikita? Nasa tamang edad na rin naman po ako, Nay. Baka nakakalimutan nyo, 27 na po ako. Hindi ko nakakalimutan yun, no? Palagay mo sa akin, nag-uulyanin na. Ang punto ko rito, sigurado ka ba talaga na pananagutan ka ng lalaki na yan? Hindi mo ako masisisi kung ganito na lang ako magduda kasi ibang-iba na ang ugali ng mga kalalakihan ngayon. Kung noong araw, tiwala pa ako, katulad na lang ng tatay mo. Pero ngayon, ewan ko na lang talaga. Nay, kumalma nga po kayo. Kilala ko naman po si Jacob. Sigurado ako na matutuwa siya pag nalaman niyang magiging tatay na siya. Paano kung hindi, Aber? Paano kung hindi ka panagutan ng lalaki na yan? Nay naman, napakanega niyo talaga. Mabuti na yung nega. Mabuti na yung ganito kaysa naman magpakakampante tapos biglang pangit pala yung mangyayari. Saka tinanong mo na ba ang sarili mo kung sakaling ganun nga ang mangyari? Kung hindi ka niya panagutan. Paano yung anak mo, ha? Paano mo bubuhayin yan wala kang matinong trabaho? Lagi ka na lang natatanggal sa mga pinapasukan mo, di kaya hindi ka naman nagtatagal dahil mareklamo ka. Sakit niyo naman magsalita. Ganun talagang realidad. Basta, Nay, sigurado nga po ako natatanggapin ni Jacob ang anak namin. Pag tinanggap niya, ano na ang plano niyo? Ano po? Sinasabi ko na nga ba? Dapat talaga hindi ka pa nagpabuntis kung ganyan lang din pala na wala kang plano sa utak mo. May sa sarili mo nga wala ka pang matinong plano. Tapos nagdagdag ka pa ng inosenteng bata. Ay, ewan ko na lang talaga kung anong mangyayari sa'yo. Pwede ba, Darlene? Magpakatino ka nga at umiwas-iwas sa mga bagay na pwede mong pagsisihan sa huli.
Papadudot, ramdam ko ang stress ng nanay ko pero binabaliwala ko lamang yon. Wala na rin naman din akong magagawa dahil nga nagbunga na nga ng bata ang isang beses na may nangyari sa amin ni Jacob. Tulad ng sinabi ko ay nakilala ko lamang ang tatay ng baby ko sa isang laro online. Mabutihan kami hanggang sa nag-decide na magkita. Aminado ako na noong unang beses kong nalaman na buntis ako ay natakot talaga ako. Pero napawi din naman yon nung tinanggap ni Jacob ang baby namin. Hindi nagtagal ay kinasal kami sa huwes. Pagkapanganak ko sa aming panganay ay lumipas lamang ang 3 buwan bago ako nabuntis muli ni Jacob. Tapos ay nag-decide siyang lumipad ng ibang bansa para mag-OFW. Pero doon na pala magsisimula ang aming pagkakasira. Matapos may makapagtimbre sa akin na may kinakalokohan daw na ibang babae ang mister ko. Ba, Jacob? Ilang araw mo nang hindi sinasagot ang tawag ko, ha? May bala ka pa bang kausapin ako? Anak ng tinapa, pinatayan pa talaga ako ng tawag. Pero akala mo titigil na ako? Pwes puputaktihin kita ng tawag hanggang sagutin mo ko. Sagutin mo na, Jacob. Hindi talaga ito matatapos. Hello? Ay, sa wakas! Bakit ka ba tawag ng tawag ha? Ay, Jacob, bakit hindi? Ilang araw mo na akong ini-snub. Hindi mo rin nire-replyan ng mga text at chat ko na para bang hindi mo ako asawa? Busy lang ako sa trabaho tsaka pagod ako pagka uwi ko rito sa apartment, no? Ano gusto mo, makipagkwentuhan sa akin? Alam mo naman ginagawa ko rito. Talaga lang, ha? Trabaho ba talaga ang dahilan ng kapaguran mo na yan? O baka naman nagmimilagro ka na dyan sa ibang bansa habang malayo sa amin ang mga anak mo? Sabihin mo ang totoo! Naka ng... Darlene, bakit naman ganyan ka magsalita sa akin? At bakit hindi? May nakapagsabi lang naman sa akin na may kinalolokohan ka raw na ibang babae dyan. Ano nga ba yung pangalan nun? Nicole! Nicole ang pangalan niya, di ba? Ha? Pinagsasabi mo dyan, di totoo yan! Sana nga hindi totoo. Sana nga nagsisinungaling na lang sa akin yung nagsabi no na taga dyan kasi simula nang malaman ko yon ay araw-gabi na akong balisa at umiiyak dito, Jacob! Sa akin ka maniwala, ako ang asawa mo. Huwag ka makinig sa kung sino-sino dahil gusto lang nila tayo masira. Sana nga hindi mo kami ipinagpalit sa iba ng mga anak mo. Sana nga hindi ka nagloloko dyan. Oo nga, hindi nga. Ano pa ba ang gusto mong gawin ko para mapatunayan na hindi nga ako nagloloko? Ang birang buhay naman to. Ako na nga to nagkakandamatay sa pagtatrabaho rito sa ibang bansa para lang pag-isipan mo ng ganyan. Jacob, hindi mo ako masisisi. Malayo ka sa amin. Hindi kita nababantayan araw-araw. Hindi mo ko kailangan bantayan araw-araw. Ano ako, sanggol? Kaya tigil-tigilan mo na ang kapraningan mo. Gumagawa ka lang ng problema eh. Sige na, bababa ko na tong tawag. Ha? Teka, sandali lang naman. Ibababa ko na to kasi matutulog pa ako. Tsaka na lang tayo mag-usap. Disturbo ka eh. Bye. Hello? Jacob? Jacob! Anak ka ng toko ay binaba na nga niya ang tawag. Papadudot, grabe ang inis ko noon kay Jacob pero wala akong magawa. Kahit na gustuhin kong sundan siya sa bansa na kinakaroonan niya ay imposible ko namang magawa yon. Saka meron din akong mga maliliit na anak na dapat asikasuhin. Pero hirap talaga ako makapag-focus lalo na at lumilipad kay Jacob ang isipan ko. Malimit ko tuloy mapabayaan ang mga bata kaya nakukonsensya na ako. Buti na lamang at tinutulungan ako ni nanay at ng mga kapatid ko sa pag-aalaga sa aking mga anak. Bagaman nandun pa rin, ang mga pasaring nila ay tinanggap ko na lamang yon at hindi na lamang ako nagsasalita pa. Kahit na nasasaktan ako ay tinitiis ko na lamang ang kung ano ang kayang ibigay sa akin ni Jacob.
Ayoko na siyang awayin ng husto dahil nga baka maging mitsa pa yon ng aming paghihiwalay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa mga nakalipas na araw ay lalo lamang pinatunayan ni Jacob ang hinala ko sa kanya na may kinakalokohan siyang babae. Kaya naman naniwala na ako sa nagsabi sa akin na hindi lang ito basta naninira ng relasyon, kundi isa na palang babala para maging alerto ako. Nung muli ko yung sinabi kay Jacob ay nag-away ulit kami ng husto. Hindi nagtagal, unti-unti akong nagtanim ng galit sa aking asawa hanggang sa meron ulit akong nalaman na lalong nagpakulo ng dugo ko. At yon ay ang pagkakalulong niya sa sugal dahilan kaya hindi na siya nakapagpapadala ng regular sa amin sa Pilipinas. Tulad ng palagi kong ginagawa, kinukumpronta ko si Jacob sa tawag. Nung una ay tinatanggi niya pa pero sa huli umamin na rin siya. Nagalit ako sa kanya ng husto. Pinagmumura ko siya at sinigawan hanggang sa binabaan niya ako ng tawag. Isang linggo ko rin siyang hindi makontak hanggang sa nung sinagot niya ang tawag ay kinailangan kong magpakumbaba at magmakaawa na magpadala siya. Lalo't may sakit na ang mga bata. Pero wala, hindi pa rin nagpadala ang magaling na lalaking yon. Bakit ka umiiyak, Darlene? May nangyari ba? Kasi, Nay, si Jacob po. Ano na namang ginawa ng loko na yun? Nakausap ko na po siya. Sinagot na niya yung tawag ko kaso binabaan din niya ako. Nagmakaawa ako sa kanya na magpadala para sa mga anak niya. Kahit hindi na para sa akin, para na lang sa mga bata. Kaso wala eh. Wala talaga na eh. Tapos, siya pa yung galit na galit sa akin eh. Wala naman akong ginagawang masama. Hindi talaga yung Jacob na yan. Paano nga makakapagpadala sa inyo? Baka naubos na yung pera kasusugal dun sa abroad. Ayun na nga, Nay. Wala ka na rin palang aasahan sa mokong na yan, Darlene. Sakit sa ulo lang binibigay sa'yo tsaka sama ng loob. Napaka walang kwentang lalaki at ama. Ano na lang kaya ang sasabihin ng mga anak niya sa kanya pag nagkaisip ang mga yan? Ay, Diyos ko. Ewan ko na lang talaga. Oo nga, Nay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Nangihina ako. Parang gusto ko na lang umiyak maghapon at magdamag, Nay. Bakit naman? May magagawa pa ba yung pag-iyak mo, ha? Wala naman, di ba? Kung ayaw magbigay ng pera ng asawa mo, kahit na ginawa mo naman ang lahat ng pakiusap at pagmamakaawa, baka panahon na para ikaw naman ang kumilos. Ikaw ang gumawa ng paraan para magkapera kayo ng mga anak mo. Bakit kaya hindi ka maghanap ng trabaho, Darlene? Para naman may panggastos kayo at nang di ka naghahabol sa tao na ayaw na mo magpahabol. Nay, sino po magbabantay sa mga anak ko pag nagtrabaho na ako? Di ako. Mga apo ko naman sila. At mahal ko sila kaya handa naman akong tumulong sa'yo. Basta ba tutulungan mo rin ang sarili mo? Kaya sige na, tigilan mo na yung pagmumukmok mo dyan. Wala ka rin namang mapapala eh. Pare-pareho lang kayo magiging miserable ng mga anak ninyo. Diyos na lang ang bahala sa mister mong yan. Sana karmahin siya at bumalik ng doble o triple yung mga pagpapasakit niya sa inyo. Nay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan. Bakit hindi? Saka, bakit mo ba pinagtatanggol yung lalaking yon, ha? Ikaw na nga tong ginawa ng masama tapos gusto mo pang magpakabuti dyan? Hoy, hindi ka santo, Darlene. Ipapaalala ko lang sa'yo yon. Dapat kung ano ang ginawa sa'yo ng tao, yun din ang gawin mo sa kanya. Kasi sa huli, ikaw lang din ang matatalo. Hindi na uso yung pagpapakamartir ngayon, no? Gusto mo pa yatang tayuan ka ng estatwa sa tabi ni Rizal sa luneta?
Papadudot, may punto naman ang mga sinabi ni nanay sa akin. Napagsabihan niya ako ng masasakit pero pawang katotohanan naman. Tinanggap ko na lamang yon dahil nga tama naman siya, Papadudot. Hiyang-hiya ako sa nanay at mga kapatid ko nang ipagkatiwala ko sa kanila ang aking mga anak. Pero desidido na akong magtrabaho para hindi na rin ako umasa sa pera na pinapadala ni Jacob. Nakahanap naman ako ng mapapasukan noon bilang clerk sa isang pribadong kumpanya. Masasabi ko na nabawasan na ang lungkot at bigat na dinadala ko dahil nagkaroon ako ng mapagkakaabalahan. Nagkaroon ako ng kaibigan at kasamahan sa trabaho na nakakaunawa sa akin. Sila din ang rason kung bakit nagkaroon ako ng bagong perspektibo sa buhay. Na maikli lang ang buhay para gugulin sa kalungkutan. Kaya nga natutunan ko ring maging masaya at nahanap ko yon sa pagsama sa kanila sa mga gimmick at sa pakikipag-inuman, Papadudot. Nay! Ano ba pong tinitingin-tingin niyo dyan? Tagay pa po tayo! Ay! Aray ko naman po, Nay. Bakit yun naman po ako pinatukan? Sakit na. Grabe kayo sa akin. Grabe na kung grabe, pero sumusobra ka na kasi. Ano po ba ginawa ko, Nay? Wala naman ako ginagawang masama. Anong walang ginagawang masama? Eh yung pag-inom-inom mo ng alak gabi-gabi, hindi ba yan masama? Lagi ka na lang lasing kung umuwi rito sa bahay. Gawain ba ng matinong babae yan, Darlene? Sus! So gumigimik lang naman kami ng mga kaibigan ko. Si nanay talaga. Kahit na. Sana naisip mo na yung mga kaibigan mong yun, wala pang mga anak. Hindi katulad mo na merong 2 bata na naghihintay sa pag-uwi mo. Alam mo ba, hinahanap ka ng mga anak mo? Kahit na ako ang lagi nag-aalaga sa kanila, sabik pa rin sila na makita at makasama ka. Paghapon ka na nga sa trabaho tapos masuunahin mo pa yung gimmick mo at mag-iinom imbes na alagaan mo yung mga anak mo pag uwi mo rito sa bahay. Nay, gusto ko lang naman pong mag-relax, ha? Bawal na ba yun? Kaya na nga nagsabi, maghapon ako nagtatrabaho. Tapos pag uwi ko rito sa bahay, trabaho na naman ulit. Kasi babantayan at alagaan ko yung mga anak ko na yon, wala na... Aray! Ano ba, Nay? Bakit ba kayo nangahampas? Kulang pa yan para matuto ka. Para kang dalagang umasta, hindi ka naman dalaga, Darlene. Alam ko yon. Pero hirap kasi sa inyo. Gusto ko lang din naman sumaya pero ayaw nyo. Ano bang pinagsasasabi mong gusto mo lang sumaya? Hoy! Masaya ka ba dyan sa ginagawa mo kahit na alam mo na kailangan ka ng mga anak mo? Okay naman yung mga anak ko. Naalagaan nyo mabuti. Pero ako, tinanong nyo ba ako kung okay lang ako? Kasi, hindi ang sagot ko. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako sa ginawa sa akin ni Jacob, Nay. Pinipilit nyo naman yung sarili ko na makausad eh. Kinakalimutan ko yung nangyari. Tapos, ngayon nakalang ulit ako nagiging masaya. Hahadlangan nyo pa. Hindi naman po yata patas yun, Nay. Papadudot, sinermonan pa ako ni nanay dahil sa pangangatwiran ko. Kaya ang ending ay nag-decide akong lumayas na lamang. Pero bago pa ako makalabas ng pintuan ay nahablot na niya ang buhok ko para sa bunutan. Dahil sa kalasingan, hindi na ako nakapalagpa. Nawalan ako ng balanse at natumba sa sahig, Papadudot. Muli akong tinalakan ng nanay pero tiniis ko na lamang at hindi na ako lumaban pa.
Hindi nga nagtagal ay tinulungan ako ng mga kapatid ko na makabangon at inakay papuntang hingaan. Doon bumagsak ako sa labis na kapaguran at hindi ko na lamang namalayan na nakatulog na pala ko. Kinabukasan ay muli akong pinagalitan ni nanay na parang akala mo hindi pa ubos ang bala niya ng gabing yon. Doon na lalong sumama ang loob ko sa kanya habang unti-unting bumabalik ang alaala ng pananakit at pangiiwan sa akin ni Jacob. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, binansaga na nga ako sa bahay na sakit ng ulo dahil kahit matanda na raw ako at may mga anak, pero hindi pa rin ako nagtitino. Kahit iba kong mga kapatid ay naiinis na rin sa akin, lalo na yung bunso naming dalaga na madalas akong nire-real talk. Mistulang ako pa ang isip bata sa amin. Kaya nga, natutuhan kong magtanim ng sama ng loob sa sarili kong pamilya. Unti-unti ay lumayo ako sa kanila sa pamamagitan ng madalas na pagsama sa mga katrabaho ko. Bumalik na rin ako sa paglalaro online at hindi nagtagal ay nakilala ko doon si June. Katulad namin ni Jacob ay nagkamabutihan din kami at di nagtagal ay naging magkasintahan. Tapos ay sinama ko na lamang siya sa bahay, pinakilala ko sa pamilya ko kahit na hindi sila sang-ayon sa desisyon ko, papadudot. Ay, Nay, pupunta po pala rito si June mamaya ha. Ha? Anong gagawin niya rito? Kagagaling lang niya rito nung isang araw Pinapunta ko po. Wala namang pasok bukas kasi holiday. Plano po kasi namin sanang mag-inom. Ano? Gagawin niyo na namang beer house tong bahay ko? Naman sa beer house, Nay. Oy, bakit hindi ba? Kapag andito yung lalaki na yan, puro na lang kayo inuman, kantahan, landian na para bang kayo lang ang nakatira sa pamamahay na to. Hindi niyo na nga ginalang yung ibang mga tao rito Para kayong may sariling mundo. Nagkakasiyahan lang naman po kami. Tsaka anong gusto nyo? Sa beer house talaga kami pumunta. Pwede naman. Pero baka mag-alala lang kayo sa akin. Wala ka na talagang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko, Darlene. Kayo naman po ang gumagawa ng rason para sumakit ang ulo nyo Nananahimik nga lang ako rito. Gusto lang naman namin maging masaya ni June. Kaya nga. Gusto nyo, kayo lang. Sarili nyo lang ang iniisip nyo. Paano naman kami? Paano naman ang mga anak mo, ha? Bakit na naman napasok sa usapan ng mga bata? Kasi nga napapansin ko at ng mga kapatid mo na itsapwera na lang palagi ang mga anak mo dahil dyan sa boyfriend mo. Wala ka na kasing bukang bibig kundi yung lalaking yan at hindi mo na rin nagagampanan ng tungkulin mo sa mga anak mo. Para ka na talagang bumalik sa pagkadalaga, Darlene. Ayan na naman po kayo Ayaw nyo na naman akong sumaya. Magkaiba ang ayaw sumaya sa pinababayaan ng mga anak para sumaya. Hindi ka na bata. Matanda ka na pero parang hindi mo pa rin talaga ginagamit yung utak mo. Paano na lang kung nabuntis ka ng lalaking yan? Sige nga. Tapos iniwan ka katulad ng ginawa sa'yo ng kumag mong asawa, ha? Hindi po mangyayari yon, Nay. Nag-iingat naman kami ni June Tsaka magkaibang tao po sila Jacob at si Ano June. magkaiba? Pare-pareho nga kami ng pakiramdam ng mga kapatid mo na lolokohin ka lang din niya. Nay, masyado lang po kayong mapanghusga. Nananahimik yung tao tapos pag-iisipan nyo ng ganyan. Buti pa kung ayaw nyo na pumupunta si June dito, di sige. Sa iba na lang kami mag-iinom. Pakadamot nyo. At ako pa talaga ang maramot. Alangan naman yung mga kapitbahay, di ba? Ay, buwisit ka talaga kahit kailan. Papadudot, masama ang loob ko sa mga patutsyada ni nanay sa amin ni June. Halatang halata na hindi talaga siya pabor na nag-boyfriend ako. Ang gusto ko lang naman ay makaranas na magkaroon ng lalaki na nag-aalaga sa akin. Pagod na kasi ako na laging ako ang nag-aalaga. Bukod doon ay gusto ko rin patunayan sa mister ko na nooy meron na ring bagong kinakasama na kaya ko rin siyang ipagpalit. Kaya naging maingay ako sa social media kakapost ng tungkol kay June hanggang sa umabot sa punto na nag-live-in na nga kami. Pero dahil bawal sa bahay, wala akong choice kundi ang umalis at sumama kay June para magrenta ng maliit na apartment.
Sinubukan kong isama ang mga anak ko pero hindi pumayag sina nanay. Nga lang pagsabit ng 2026 ay iniwan ako ni June at pinagpalit sa ibang babae, kaya bumalik akong luhaan sa bahay namin. Tapos, ayun, Nay. Nung babae siya, hindi lang isa. 3 pa sila na pinagsasalitan niyang isama sa inuupahan namin kapag nasa trabaho ako. Wala siyang awa. Wala siyang respeto sa akin. Ako na ngayon bumubuhay sa aming dalawa simula nung mawalan siya ng pinagkakakitaan nung nakaraang taon. Aba, napakawalang hiya naman ang lalaking yan. Pabuhat na nga, palamunin pa. Kaya nga po hindi ko akalain na ganun pala siya. Tapos kung ano-ano pa yung masasakit na salita ang sinabi niya sa akin. Kaya siya wala raw akong kwentang babae, kaya iniwan ako ng asawa ko at pinagpalit sa iba. Na hindi raw ako maganda. Kaya ayaw na niya ako makita o makatabi sa kama. Akala mo naman kagwapuhan siya, mukha nga siyang adik. Nay, ang sakit-sakit po. Ang sakit-sakit na iwanan ulit. Ewan ko ba naman kasi sa'yo, Darlene? Hindi ka ba talaga mabubuhay na walang lalaki, ha? Kung oo, aba, mag-isip-isip ka naman. Piliin mo, kilatisin mo mabuti yung mga kinikilala mong lalaki. Para naman hindi ka laging nasasaktan at tiniiwan. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi ko po alam kung gusto ko pang kumilala ng bagong lalaki matapos yung mga nangyari sa akin, Nay. Nay, durog na durog po ako. Ubus na ubus ako. Aba, edi, mabuti naman kung ganon dahil hindi ang mga lalaking yan ang solusyon sa mga problema mo sa buhay. Dapat kasi imbes na hanapin mo sa iba yung ikagagaan ng buhay mo, unahin mo namang ayusin yung sarili mo muna. Gusto ko lang naman po maging masaya tsaka maranasang mahalin Masama po ba yun, Nay? Hindi naman masama yun. Kaya nga sabi ko, sa susunod siguraduhin mo na sa mabuti kang lalaki mapupunta. Maging mapanuri ka. Taasan mo yung standard mo sa pagpili mo. Hindi yung sinabihan ka lang na mahal ka pinatulan mo na agad. Dapat kilalanin mo ng mabuti yung tao na papapasukin mo sa buhay mo. Tingnan mo maigi kung kaya nilang panindigan yung mga sinabi nila sa'yo. Katulad ng mamahalin ka habang buhay at mananatili sa tabi mo sa hirap at ginhawa man. Sana po, mas nauna kong malaman yan bago nangyari sa akin ng mga tunay. Siguro, karma ko na to kasi naging padalos-dalos ako. Pinagpalit ko sa lalaki yung mga anak ko. Ewan ko ba naman sa'yo kung anong klaseng utak meron ka. Pero mabuti na rin yan na nauntog ka na para matauhan ka na. Patawarin niyo po talaga ako, Nay. Sorry talaga. Huwag ka sa akin mag-sorry. Doon ka sa mga anak mo mag-sorry. Bumawi ka sa kanila kasi miss na nila ang nanay nila. At pwede ba, nak? Huwag ka na ulit maging marupok, ha? Oo, masarap ang may kinakasama at nagmamahal sa atin na asawa o kapareha. Pero kung wala namang kwenta, mas mabuti pa siguro ang mapag-isa. Papa Dudut, aminado ako na tumagos hanggang buto ang mga sinabi sa akin ni nanay nang umuwi ako sa bahay namin na luhaan dala ang mga gamit at damit ko. Pero tinanggap ko yon ng buong buo sa puso ko at nagpakumbaba. Hindi katulad noon na pumasok lamang sa kanang tenga at lumalabas naman sa kaliwa mga sermon niya. Tama naman kasi ang nanay ko, masarap sa pakiramdam na may tao na nagmamahal sa atin.
Subalit kung ang puso nito ay hindi naman mabuti, mabuti pang wag na lang natin silang papasukin sa ating mga buhay. Masakit at malungkot ang pinagdaanan ko sa buhay, pag-ibig ko, Papa Dudut. Naging desperado ako at naghabol sa mga tao na hindi naman ako kayang bigyan kahit kakarampot na pagmamahal. Pero buti na lamang at naging matyaga at mapagpasensya sa akin ang pamilya ko. Kaya nga pilit ako ngayong bumabangon at bumabawi sa kanila, lalo na sa aking mga anak. Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-air ang sulat ko, God bless. And more power po sa inyong istasyon at sa inyong mga tagapakinig. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Darlene. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.